At kasama natin ngayon sa linya ng telepono si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magandang gabi, Mayor Marcy. At ako'y nagpapasalamat na nararamdaman namin yung pagtigil ng ulan ngayon dito sa Marikina. Sa kabila ng mataas pa rin ang tubig sa ilog ng Marikina at 21 meters. So Mayor, kumusta ngayon ang sitwasyon? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagsasagawa natin ng rescue operations? At anong mga areas po dyan sa Marikina ang tinututukan po natin? Yung rescue operation ay tuloy-tuloy pa rin. Miskin na tumidilim o madilim na ngayon. Kaya gumagamit tayo ngayon ng mga floodlights o searchlights. Lalo na dun sa lugar ng Balubad, lugar ng Tumana. Marami pa rin tayo mga kababayan na lalo na yung mga maliliit na bata, yung mga may sakit na matatanda, yung mga buntis na kababaihan na nanatili sa kanilang mga tahanan dahil inintay nilang makauwi pa yung kanilang mga asawa. Ito yung mga nire-rescue natin, patuloy na ginagawa natin. Ang isang malaking challenge ngayon ay paano magiging komportable at magiging lubos na ligtas yung mga nananatili ngayon sa ating mga evacuation center. Napakadami nila sa ngayon. Papasalamat ako dahil kanina nanawagan tayo. Maraming tumugon tayong mga kababayan, mga pribadong individual, hindi samahan, kundi mga pribadong individual na may dalang mga lutong pagkain. Ang iba may mga doktor na dumating dito, mga private doctors din na tumutulong sa pagtingin o pagbibigay ng medical attention dun sa mga nananatili dito sa mga evacuation center natin. Narito ko ngayon sa San Roque Elementary School. Isa sa mga pinakamatandang barangay dito ay naapektuhan din. Ang City Hall kanina, pinasok din yung first floor. Parang undoy nga nangyari. Yun nga lang, ang kakaibahan lang, mas mababa yung water level, yung pagbaha sa mga itong nabanggit kong mga lugar. Mayor, medyo unpredictable pa kasi yung panahon natin ngayon. Kung sakasakali po ba na ngayong magdamag, magtuloy pa rin yung mga pag-ulan, sapat pa po ba yung mga tauhan natin at yung mga gamit po natin para sa pagsasagawa ng rescue operation sakaling mayroong mananawagan ng tulong po mula sa lokal na pamahalaan? Kanina'y magkasama kami ni Secretary Benhar Abalos. Ako'y personal na nagpatulong sa kanya para makausap ang Coast Guard, sina Secretary Bautista, para makapagdala ng mga kagamitan, yung mga rescue boat. Meron tayong 4 hanggang 5 na rescue boat na nasira yung makina dahil sa buong araw na pagre-rescue natin. Kaya kailangan natin ng mga bagong gamit na sa pagpapatuloy ng rescue ngayong gabi. Una yon. Pangalawa, ako'y nanawagan din sa national government at sa ibang lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila na hindi lubusang naapektuhan ng pagbaha o pagbagyo upang matulungan din tayo sa mga provision na kailangan sa mga evacuation center. At yun naman ang naging pag-uusap kanina sa Metro Manila Council meeting ng mga mayors na magtutulong-tulong ang bawat isa magsasama-sama. Magpapadala ng mga gamit, ng mga pangangailangan, pagkain, gamot o mga personnel. Maliban doon sa kanina ay nagkaroon na ng MMC declaration ng state of calamity sa kabuuan ng Metro Manila. So itong declaration, Mayor, ng State of Calamity, malaking bagay po ito para sa lungsod ng Marikina dito sa sitwasyon po natin sa ngayon, ano? Napakalaking bagay nito, lalo na hindi lang sa ngayon evacuation, higit sa lahat sa rehabilitation. Dahil parang undoy ang nangyari sa amin dito sa Marikina. Maring hindi ganun kataas yung pagbaha sa mga lugar dito sa Marikina, pero yung naapektuhan, yung sakop, yung laki, lawak, ay parang undoy yung bilang ng barangay na naapektuhan, bilang ng tao na naapektuhan. Kaya napakalaking bagay nito, yung declaration ng state of calamity sa pagsasagawa ng rehabilitation. At yung pagtutulungan na maaaring gawin ng
ng mga local government dito sa Metro Manila. Hindi lang naman sa Marikina, para lalo na yung mga nasa Kamanaba area. Sa Quezon City, napakalaki rin ng bilang ng mga evacuees na naroon ngayon. Mayor, matanong lang namin, nagkaroon ba tayo ng parang problema doon sa mga ginagawa po nating pagpapalikas doon sa mga areas na affected? May disiplina naman yung mga kababayan natin sa Marikina. Yun nga lang, based on mga pangyayari, yung circumstances o yung contingency. Halimbawa kanina, merong isang lalaki, ama siya, tatay, lumapit sa akin bandang alas 4. Siya'y pumasok ng trabaho, wala pang tubig dun sa kanilang lugar. Umuwi, nagmamadali siya umuwi, hindi siya nakauwi agad. Bakit? Dahil bahana sa Metro Manila. At yung pag-uwi nila dito, pag-uwi niya, bahana yung lugar niya. Kaya kailangan i-rescue yung kanyang mga anak at yung asawang may sakit sa kanilang tahanan. Yung mga ganung pangyayari na nabigla ang marami at hindi inasahan itong ganitong pangyayari. Kaya na-stranded sila sa kanilang kabahayan. With regards naman, Mayor, sa mga evacuation centers natin, sapat pa po ba yung mga lugar na mapagdadalhan pa natin kung sakasakali doon sa atin pong mga kababayan na kailangan pa pong ilikas? May sapat naman. May sapat namang na mga gamit tayo. At ito naman yung paglilikasan. At sa ngayon, sapat naman itong pagkakataon na. Pero kung ito'y tatagal at ng ilang araw pa, doon tayo talaga lubos na mga ngailangan ng dagdag na tulong. Mayor, ano po sa ngayon yung mga pangangailangan po ng lungsod ng Marikina? Tulong-tulong, sama-sama sa pagkilos ngayon ang ginagawa natin. Okay, mga pagkain, hindi lang sa pamahalaan ng gagaling, meron din ng mga tumutulong ng mga pribadong samahan, volunteer group. Kanina, kausap ko yung aming obispo, yung bishop namin dito. Ang mga simbahan natin tumutulong. Yung yung ating halimbawa yung isang kolehiyo natin, yung pamantasan ng lungsod ng Marikina, may mga volunteer group sila, nagdala sila ng mga hot meal. Talagang makikita mo yung bayanihan sa mga ganitong pagkakataon. Pati yung whole of government approach na tinatawag natin, na ang national at ang local magkatulong. At yung isang local na pamahalaan na nakasama natin dito sa Metro Manila, yung mga local na pamahalaan ay tumutulong din. Mayor, sa mga evacuation center natin, meron po bang mga nagkakasakit doon at paano po ba yung ginagawa nating mga hakbang para maiwasan yung hawaan? Kasi sama-sama na sila dyan sa may evacuation center at may mga gamot po ba tayo? Sapat po ba yung mga gamot natin sa ating mga evacuation centers? Maraming pangangailangan. Kung may mga tutulong, makakadagdag at kailangan natin. Nagpadala tayo kanina ng mga gamot para sa leptospirosis, yung mga para sa ubo, sipon, mga vitamins ng bata. Pero kung marami pa rin tutulong, hindi ko sasabihin sapat na dahil talagang yung pangangailangan patuloy din at tumataas din yung pangangailangan. Dahil nga yung panahon ngayon, marami nabasa, nababad sa tubig baha sa matagal na oras. Hindi ko sasabihin sapat, pero meron naman para doon sa mga pangangailangan. Pero kulang dahil ang pangangailangan ng tao na nasa evacuation ngayon ay patuloy na lumalaki rin. Mayor, alam namin na kayo busy sa buong araw po na ito at marami pa kayong kailangang asikasuhin. Pero kung meron kayong gustong paabot na mga mensahe na sa inyo po ang pagkakataon, Mayor Marcy. Una, salamat sa mga nagtutulong-tulong saka nagsasama-sama sa pagre-rescue, sa
ngayon, narito ako sa isang evacuation center namin ngayon dito sa barangay ng San Roque. Nakikita ko tuloy-tuloy yung pagdating ng mga taong tumutulong, at ito pinasasalamatan namin. Kaya sinasabi nga namin kung may mga tutulong, diretso na doon sa mga tao na ibigay yung tulong nila sa mga evacuation center dahil organized naman yung ating mga evacuation center at may mga tao na nagmamanage para sa safety at comfort ng ating mga evacuees. Alright, maraming salamat Mayor Marcy sa panahon na inyo pong ibinigay sa amin dito sa UNTV. Salamat po sa inyo po sa lahat po ng inyong ginagawa. Hindi lang sa panahon ito, lalo na ho yung mga medical assistance na binibigay niyo po sa mga may sakit dito sa mga taga Marikina po. Nakikita ko po yun, yung gawain na yun po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at mag-iingat din po kayo, Mayor.